nanay niya po ay nakakautang sa akin ng 385. Hindi ko po kayang bayaran. Siya ang makabayad dahil may trabaho siya. Ako wala, may edad na ako. Nagkakaroon na po sila ng parang stress na po na parang nagka-phobia po sila. Kasi parang pakiramdam niya lagi siya sisingilin. Kung pera ang habol mo, may batas bang kakampi sa'yo? 38,500 pesos. Yan ang halagang sinisingil ni Rosalinda kay Lea. Ang problema, utang ito ni Ga, ang nanay ni Lea, na namatay na noong Mayo. Matatakbuhan ba ni Lea ang utang ng ina niya? O may karapatan ba si Rosalinda na pagbayarin ang pamilya ng may atraso sa kanya? Makialam sa Case to Face to Face to Face. Tatay, hihingi ng sustento sa nanay ng anak niya. Pwede ba ito? Yan ang tanong na inilapit ni Mang Melriz sa ating Facebook page. Hindi na raw kasi sapat ang kinikita niya para suportahan ang bunsong anak na iniwan ng kanyang misis. Kaya ngayon, gusto na niyang obligahin ang kanyang asawa na tulungan siya. Anong masasabi mo? Kasali ang opinyon mo dito sa Payo ni Kuya Alan. Kung higit sa pera ang problema mo, kung hindi na makatulog dahil sa kaiisip ng mga solusyon, baka may mental health issue ka na dapat ring tugunan. Makinig sa mga aral na natutunan ni Kylie Verzosa sa Ask Boy Abunda. At pera, papremyo at pag-asa, yan ang hatid ng Alan Piapig. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Pasyon noon ni kumpanyero, itutuloy natin ngayon. Payong kapatid, ang aming hatid, ibahagi ang biyaya at saya. Cayetano in Action with Boy Abunda. CIA with the A, CIA with the A, CIA with the A. 1, 5, 4, 3. Ito po ang tanong ng Pilipino at kayo po ay kasama namin dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang ating mga katanungan ngayong gabing ito ay manggagaling sa iba't ibang lugar. Kasama ho natin si Attorney Matt at Attorney Mark. Kumusta po kayo? Kumusta, Tito Kasama ho Boy? natin ang Maritim. Narito po ang unang katanungan mula kay Cass Buluran, taga Plaridel, Bulacan. Sabi niya, pwede ko po bang kasuhan ang ex ko na may utang sa akin pero ayaw magbayad? Anong kaso po ang maaari kong isampa laban sa kanya? Magdedepende sa amount ng utang eh. So, naturally, pwede mo namang kasuhan. Siyempre, may utang siya, kailangan bayaran. So, kung less than 1 million, swerte ka kasi mapapadali. Ito yung di-discuss natin lagi, yung small claims. So, pag below 1 million yung utang sa inyo, mas madali kasi hindi naman siya administrative, pero mas madali yung proseso kasi sa small claims, ikaw na mismo yung mag-fill up. May form lang yun sa Hall of Justice usually. Lagay mo lang yung details, ganyan-ganyan. Tapos wala nang lawyer yun. As in, kayo na lang dalawa na kasi may utang, tsaka yun ng utang. Small claims court. Pag above, mayaman na yung ex mong yan, di ba? Pag lampas sa 1 million. Pag above, sa regular courts ka na, medyo matatagalan ka na rin. Oo. Pero that's really messy. Okay. Ang leksyon, pag perang pinag-uusapan, ay dapat napaka-maingat natin. Okay. Ang number 2 question natin ay mula kay Jonathan Mata. Mula naman po si Jonathan sa Silang Cavite. Niyaya ko yung kakilala ko na samahan ako sa racket ko. Pero sabi niya, bawal daw sa opisina nila ang mag-work sa iba. Kailan ba bawal ang magkaroon ng 2 trabaho dito sa Pilipinas? Yan ang katanungan ni Jonathan. Siguro pa i-distinguish natin kung saan siya nagtatrabaho. So kung nasa isang private company, for example siya, depende sa kontrata kung ipinagbabawal ba na mag-rumakit siya sa to earn extra income. So kung wala naman, pwede yun. Ang meron tayong batas na nagbabawal is when you're working in the government. Yun. To prevent conflicts of interest. Punta naman tayo kung nagtatrabaho kalimbawa sa isang private company. Depende sa kontrata. Yeah.
Okay. Kasi part yun sa negotiation nyo na pwede ba akong sumideline habang nag-work. Okay. Pangatlong katanungan ay mula kay Dave Manzala sa Matalino, Quezon City naman. Si Dave umuuwi. Ito po ang ating pangatlong tanong ng Pilipino. May karapatan po ba kaming magkakapatid sa bahay na nakapangalan sa papa namin na pumanaw na? Pero gusto po yata ng mama namin na ipangalan ito sa panganay naming kuya. May laban po ba kami doon, mga attorney? Generally may laban kasi ang hatian kasi ng property. For example, in that case, namatay yung tatay. So maghahati kayo yung asawa and then yung mga anak. So, Anong ibig sabihin noon? Yung nanay ninyo at ang mga anak. yeah, maghahati kayo doon sa naiwang property nung tatay. So pag ganyan, for example, gusto ng nanay ipangalan yung certain na bahay sa isang kapatid, sa panganay, pwede niyong pag-agrihan Pero hindi pwedeng pilitin. Like, hindi pwede unilaterally mag-decide si nanay na kay ganito yung ganyan, kay ganito yung ganyan. Although, ang general rule naman, ang baba muna bago umakyat, and then bago sa gilid. Collateral line. So bago yung mga lola at bago anak muna. yung mga apo, ito muna, yung gitna, yung magulang at ang mga anak. Bali po, anak muna, and then kung walang anak, paakyat. So, if you have living parents, sa kanila mapupunta. And then if wala both, you go sideways, mga kapatid. And then mga aunts and uncles. Ayun. Maraming salamat po. At kung kayo po ay may mga katanungang legal na nais yung kayo'y maliwanagan, kayo'y sumulat lamang ng inyong katanungan at i-post sa aming comment section sa iba't ibang social media accounts natin. O di kaya mas maganda, i-video niyo po ang inyong sarili na nagtatanong at i-post niyo rin po sa aming mga social media accounts. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.